94W, inaasahan pang magiging tropical depression ito sa loob o sa susunod na 24 oras. Tsansa ng pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility, tatalakayin. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin na makakaranas ng maaraw at maalinsangang panahon. Ilan lamang sa mga maliitan at tsansa pag-ulan sa silangang bahagi ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas hanggang Mindanao ay inaasahan pa rin na under forecast. At 2 hanggang 4 na posibleng low pressure area at 3 active na low pressure area posibleng pumasok o mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Agosto. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, August 3, 2025. Ang oras sa ating Boss Bike may maga ay alas 10:16 na umaga. Patuloy na magiging maalinsangan ng araw natin ngayon dahil gaya na ating sinabi, this whole week nga po, weekend hanggang this coming weekdays ay magiging maalinsangan po at magiging manipis nga po ang ating habagat o dry o tuyo po ang magiging habagat natin. Bagamat patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, tuyo nga lang ito kaya magdadala po ng maalinsangang panahon ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. At dahil sa patuloy na magiging maaraw tayo, karamihan o halos 90% ng ating bansa ay patuloy tayong magiging maaliwalas, fairly weather at moderate na panahon. Ang kapalit nga lang talaga nito ay magiging maalinsangan nga lang tayo at mataas ang magiging heat index. At mula sa lightning detection system natin, bagamat marami ang nadedetect, kung titingnan natin sa real time, bagamat ang ating outer lightning strike so far, kung hindi ito magre-refresh pa, ay nasa 253 lightning strikes ito, outer, at yung inner lamang ay nasa 167 lightning strikes, which is yun yung pinakamalapit sa kalupaan ng bansa. Mostly ay may umiiral na pagkulog at pagkidlat dito sa may bandang Isabela at dulong bahagi ng Batanes Coop Island sa hilagang bahagi. Yan, nag-refresh na po. So, nadagdagan na po yung above 100 plus minutes. Nasa total of 555 lightning strikes na tayo na may inner of 373 lightning strikes. Kalimitan ay nasa hilagang silangan nito ng extreme low Luzon. So, wala masyado sa kalupaan. Ay dalawa lamang yung halos na sa may kalupaan. At yung latest dito nga po sa may bandang pagitan po ng Isabela or halos sa may bandang Palanan, Isabela, yung huling pagkulog at pagkidlat. So may mga isolated na mga pagkulog at pagkilat na iiral dahil sa mayroong trough pa rin na kaulapan na medyo umiiral nga po dyan. At yung surface trough sa may bandang dagat Pasipiko natin sa silangan ay magbubunsod yan ng mga ilang mahina at katamtaman lamang ng pag-ulan. At most especially kalat-kalat lamang ito at hindi naman malawakan at malakasan ang mga pag-ulan base na rin dito sa satellite mode na ating inactivate. So nakataas ang thunderstorm advisory sa Northern Luzon, especially dyan nga po sa Ilocos Norte pa rin at Cagayan Valley within 12 hours daw ang nakataas na forecast. So isahan na lamang po at maging maganda rin yan para makontrol yung grabing alinsangan ninyo lalo na sa may bandang Cagayan Valley. So medyo makokontrol yung tinding init kung sakaling magkaroon man lang ng mga ilang pag-ulan sa inyo dyan sa extreme Northern Luzon. Hindi nga lang masyado papalarin ang Metro Manila o Central Luzon pababa, ay mababa lamang ang tsansa na magkakaroon ng isolated rain showers. Asahan lamang ay magiging partially cloudy ang mas madalas na iiral at maliitan na tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Sa ating current conditions, overcast gloomy haze at few clouds pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So inaasahan na magiging maaraw yan sa halos buong Metro Manila. Yan, tirik na tirik po ang ating haring araw ngayon. Okay, expected po sa maghapon ay ganitong maalinsangan tayo. So, importante magdala ng payong. Importante na rin yan para sa mga di inaasahang isolated rain showers pagsapit po yan ng bandang hapon o gabi. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:24 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.5 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na, naging air temperature namin. So, maalinsangan na kami sa Caloocan, 33.4 degrees Celsius. Ang naging highest temperature namin kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:40 PM. So, alam na ang gaano kataas ang heat index namin, 46.4 degrees Celsius
ang naging init pandama namin kahapon. Naging sobrang taas po yung aming heat index, so inaasahan sa ngayong araw ay ganyan muli ang mararamdaman. So sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, kung sisilipin natin muna, as of 9:58 AM sa amin, 41.4 degrees Celsius ang extreme caution na namin ngayon sa Caloocan. Gabi na kaagad ang init. Nahigitan ang forecast namin na supposed to be 39 degrees Celsius lamang daw ang magiging extreme caution heat index namin. At papalo pa raw ito hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So inaasa na natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan, kung sisimulan natin sa hilagang bahagi, yan, Ilocos region, ay nasa 37 degrees Celsius po ang inyong extreme caution na heat index. At papalo pa yan hanggang 39 degrees Celsius daw mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So magiging maalinsangan na rin kayo dyan sa may bandang Ilocos region. Pero pagdating sa may bandang Tuguegarao, sakop ng Cagayan Valley, asahan na natin na grabe ang inyong heat index. 43 degrees Celsius po ang ina-expected forecast at papalo pa yan hanggang 48 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 daw ng hapon. So, importante pa rin na uminom ng tubig dahil grabe po ang maging mataas ang inyong heat index dyan. Sa Santiago, Isabela naman, kung sisilipin natin, ay expected din na grabe rin ang inyong heat index. Papalo sa 40 degrees Celsius at hanggang 47 degrees Celsius o 48 degrees Celsius mamayang alas 3 hanggang alas 4 po yan ng hapon. Papalo pa hanggang 48 degrees Celsius daw ang inyong magiging heat index. So grabe po ang magiging napakamaalinsangan ninyo sa may bandang Santiago, Isabela. So alam na po natin ang gagawin, iwasan po magpa-dehydrate at uminom ng maraming tubig. Sa may bandang Dagupan naman, sa Pangasinan, sa 40 degrees Celsius po ang inyong heat index forecast, pero papalo pa yan hanggang 42 degrees Celsius. Starting ngayong 11, dire-diretso na yan hanggang alauna ng hapon. So, maalinsangan na rin kayo dyan. Sa Central Luzon sa Tarlac, 38 degrees Celsius ang inyong heat index forecast. At papalo pa ito hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. At sa bandang Batangas City naman, inaasahan ang heat index sa inyo dyan. Nasa 40 degrees Celsius po. At papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna ng hapon. So mukhang mainit o maalinsangan na halos sa buong bansa. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, 40 degrees Celsius po ang inaasang heat index sa inyo. At papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius ngayong tanghali ng alas 12 ng tanghali. So grabe na rin ang mga alinsangan sa inyo. Sa Palawan, sa Puerto Princesa, expected 40 degrees Celsius din ang inyong init pandama. So maalinsangan din kayo dyan. Papalo pa yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa Central Visayas sa Cebu, expected din na mataas ang inyong heat index, 45 degrees Celsius. Grabe ang alinsangan sa inyo sa Visayas ha. So huwag masyado magbibilad at uminom din ng maraming tubig. Papalo pa yan hanggang 48 degrees Celsius mamayang 11 hanggang alas 12 mamayang tanghali. So grabe rin ang alinsangan. At sa bahagi naman ng Mindanao, especially Davao City, 37 degrees Celsius po at papalo pa hanggang 38 degrees Celsius. Ang pinaka-highest na magiging heat index na ninyo daw dyan. Starting 11 o'clock at dire-diretso na yan hanggang alas 3 daw ng hapon. At sa Zamboanga Peninsula, papalo ng inyong heat index dyan, 39 degrees Celsius na mas mataas kaysa sa Davao City. At hanggang 40 degrees Celsius daw ang aabutin ninyo starting ngayong 11, dire-diretso na yan hanggang alas 2 daw ng hapon. So magiging mas maalinsangan ngayon ang halos buong bahagi ng bansa natin mula Luzon hanggang Mindanao. So ibig sabihin lamang yan, napaka-moderate at fairly weather ang halos entire ng ating bansa. Magkaroon man ng mga isolated at scattered rain showers, especially sa bandang hapon, ay dulot lamang yan ng mga isolated o yung mga afternoon showers natin sa hapon. Normally po yan kapag ganyan ang klima natin. Samantala kung tatabi naman natin sa PX extremes in past 24 hours, nangunguna ang butuan sa may highest air temperature na 36.6 degrees Celsius. Sa lowest naman, mas lumamig ng bahagya sa Baguio, 16 degrees Celsius po ang pinaka-lowest na naging temperatura ninyo dyan. At sa Inulan, ang Malaybalay Bukidnon, very light rains lamang, 4 mm lamang ang pinaka-highest total rainfall. So halos walang naging pag-ulan na nai-record na marami sa iba't ibang bahagi ng bansa mula kahapon. So wala rin kami naging pag-ulan sa Caloocan. So halos dry talaga tayo ngayong maghapon mga folks.
Sa ating outside humidity naman, nasa 77% po ating humidity concentration. Bumaba ito ng 3% since last hour. Atmospheric pressure, 1,010 hectopascals. And steady ito since last hour. So, nasa mid, high and low tayo, na high tide and low tide status. So, bahagya lamang na pababa o pa-low tide pa lamang po ito. Tingnan natin yung sea level, kung gaano kataas. Well, mula kaninang alas 4 ng madaling araw, nasa 1 meters po ang taas nito. Ngayon ay below 1 meter na po. So, walang magiging problema. Since linggo naman ngayon, I think wala naman sigurong papalaot ngayong araw. Pero sa mga maliligo, dahil sa sitidling init ng panahon natin ngayong araw, ay iwasan na lamang po sa mga maalon. Lalo na yung habagat pa rin o yung dry habagat sa kanluran ng baybayin ay malakas pa rin ang bugso. Pumapalo pa rin yan mula 22, minsan umaabot pa ng 44 kilometers per hour ang bugso, ang lakas ng hangin. So malakas pa rin po yung bugso ng hangin ng ating habagat na tuyo nga lang. Sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:40 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:24 PM. At sa ating 66% illuminated na po na waxing gibbous, wala pa po, magmumunize pa lamang ito, maya-mayang konti. Mga 1:21 PM pa po ng hapon. At bukas na madaling araw ng 12:46 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes, nasang partly cloudy pa rin ang ating maghapon. Walang forecast of chances ng pag-ulan, so ibig sabihin malamang isolated ang magiging pag-ulan lamang or napakababa ng tsansa na pag-ulan natin dito sa Metro Manila. Ayon yan sa ating busy weather forecast dito sa amin sa Caloocan. Bukas ang Lunes, ganun din, ay magiging partly cloudy daw maghapon. So wala ring forecast daw na magpag-ulan pero magiging matindi ang ating sikat ng araw po maghapon. Highest and lowest temperature expected, magiging 32 to 33 degrees Celsius po hanggang bukas na Lunes. At sa lowest temperature expected ay 26 to 27 degrees Celsius naman ang pinakamababang temperatura dito sa amin sa Caloocan o sa buong Metro Manila. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa Himawari Pag-asa Satellite Imagery. Makikita po natin ay halos very fairly weather at partly cloudy ang umiiral sa buong bansa, maging sa hilagang bahagi ng Luzon. So, makikita natin, hindi natin masyado isa-isahin dahil ang buong bahagi ng Luzon ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon. Maaraw at maalinsangan ng panahon mula dyan sa bahagi ng Central Luzon pababa ng NCR kasama ng Calabarzon at Southern Luzon. Magkakaroon man ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, mahihina lamang ito, especially dyan sa may bahagi ng Catanduanes at bandang Sorsogon at Eastern Visayas area. So mga isolated lamang at mahihinang pag-ulan. Dahil kung titingnan natin sa water vapor o precipitation estimate, ay halos kokonti lamang ang magiging precipitation estimation lamang natin. Ayun o, walang masyadong nakikitaan dito na malawakang pag-ulan. So kung bumuhos man ang pag-ulan nito sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas, mahihina lamang talaga ang pagbuhos ng ulan at tipid lamang talaga ang buhos. Pero mangunguna po ang mas maalisangang panahon sa maghapon natin, kabilang na ang buong Southern Luzon, Mimaropa, buong Visayas, Central Visayas at West portion sa Visayas, kabilang na ang Mindanao na patuloy tayo na magiging maaraw, tirik ang araw at maalinsangang maghapon. Kaya yung forecast natin ngayon very general lamang dahil halos buong bansa ay katamtaman at maaraw na panahon na maghapon kayong linggo. Ilang mga kaulapan lamang na medyo tumatawid ng bandang Southern Luzon at Visayas. Pero manipis lamang ito, so magkakaroon lamang siguro sa bandang hapon na mga mahihinang mga pag-ulan. Maganda na rin yan para medyo maibsan po ang grabing init ngayong umaga hanggang ngayong tanghali dyan sa may bandang Southern Luzon. Pero entirely o generally ay magiging maalinsangan ang panahon natin dahil sa patuloy po na pag-iral ng dry habagat sa kanluran at yung ilan lamang na surface trough na umiiral sa may bandang silangang bahagi ng bansa. So yun lamang po mga folks analysis natin dahil wala tayong masyado nakikita na kaulapan at mababa lamang yung water vapor dito sa halos buong bansa natin. Extreme Northern Luzon lamang na medyo may mataas na water vapor, so mga taga Batanes, Coop of Island, medyo makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga ilang moderate rain showers dyan. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. So itong si Komay dating bagyong Emong ay under dissipation stage na po yan. So considering remnants na lamang po yan. At si Crosa naman ay under severe tropical storm pa rin pero sobrang layo na ito. Nasa may bandang subtropical
storm situation na po siya. Very subtropical na po ang lokasyon ni Crosa. Yan, hintayin natin mag-reload dahil itong C95W Inves ay agad na ring inalis ng aking tropical cyclone sector. Ewan lang natin kung babalik dahil aktibo pa siya sa satellite imagery. Ayan, so makikita natin under subtropical storm na po itong si Crosa at itong si 13 o 93W ay nandito na yan sa may bandang southeastern ng Tokyo, Japan na. So gaya na ating sinabi nga po, sasabay po yan sa direksyon nitong si Bagyong Crosa. So wala na tayong magiging concern dyan. Sobrang layo na po yan. Pero sa ngayon ay meron nga po tayong isang binabantayan dito na bagong low pressure area. Bagamat napakababa pa ang tsansa nito na maging aktibong low pressure area sa loob o sa susunod na 24 oras. Kaya lang lumalabas na po sa iba't ibang weather agencies gaya ng Japan Meteorological Agency sa loob ng 24 oras o sa susunod ay maaari pang umabot ito sa tropical depression na itataas na unang itataas yan ng Japan Meteorological Agency within or next 24 hours. Pero mula sa ating tropical cyclone sector kasi naka low chance pa rin siya sa loob ng 24 oras, naka low probability pa rin siya. Pero malinaw lamang sa mga forecast ang magiging kilos po nito ay pa northwestward, pa ganyan, pahilagang kanluran. Kasi nga po may pag-iral ng high pressure area dito, may high pressure area na iiral po kasi dyan. So lahat ng bagyo o low pressure area na mabubuo sa may bandang Marshall Islands or dito sa may bandang silangan ng bansa natin sa labas ng PAR ay kakabigin niya yan pa kanluran. Depende sa lakas po ng ridge of high pressure area ay magdedepende sa lakas ng ridge of high pressure area kung gaano kababa ang magiging trajectory ng anumang mabubuong low pressure area. So itong si 94W, posible pa pong makapasok yan ng Philippine Area of Responsibility. Kasi maraming nagtatanong, papasok daw ba ng PAR yan o PAR? Sabi ko naman po, yes, hindi pa rin natin inaalis ang posibilidad pa rin na makakapasok yan ng PAR. Lalo na't napakababa ng elevation niya. Nandito pa yan sa may bandang pagitan ng Marshall Islands or bandang Yapa. Yan. Habang napakababa pa ng lokasyon niya ay malaki pa ang probability na yan ay pwede pang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Posibleng gumanyan yan, bumalandra yan dito, or posible pang magiging mas mababa ang trajectory na lalapit ito ng bandang southeast ng Luzon o northern east ng Luzon. So, malawak pa ang kanyang probability. So, sa mga nagtatanong kung papasok ba ito ng PAR, malaki pa po ang posibilidad niya na posible pang makapasok yan ng PAR. Sa ngayon, mababa pa kasi yung kanyang tsansa na magiging isang aktibong low pressure area ito sa ngayon. Wala pa rin itong pinagbago sa kanyang wind speed, pero yung kanyang central air pressure na ngayon ni 94W, 1,009 hectopascal. So mataas-taas pa siya. So wala pang significant at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 22 km an hour. As of 10:15 AM, ang kasalukuyang lokasyon nitong C94W ay dito, yan sa may karagatan pa rin ng bandang Micronesia or bandang Yapa. So sobrang lagpas pa ng 3,000 yan kilometro mula sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So hindi pa natin pwedeng ibigay pa yung pinakasukat niyan. Lagpas 3,000 km pa ang layo niyan sa ngayon So habang yan ay binabantayin natin ay hindi pa rin natin maialis ang forecast na ito ay magiging tropical depression na. Kung tisilipin natin sa tropical cyclone forecast and advisories mula sa iba't ibang mga weather agency feedback ay ang hindi pa nakikitaan na itinaas ng Joint Typhoon Weather Center si 94W. Pero si 95W nakataas sa kanila yon na nasa moderate o medium intensification ito. Bagamat sobrang layo nito sa Pilipinas, halos mid-Pacific siya at nasa may bandang upper right na siya. So halos subtropical na rin ang low pressure area na to, so hindi na natin concern yan na isasama sa ating report. Sobrang taas ng kanyang lokasyon. Hindi gaya ni 94W. So magi-aktibong bagyo man yan o hindi, napakalayo niyan sa Pilipinas. Sobrang layo talaga. So hindi na natin yan magiging concern pa. Ang magiging concern natin na babantayan itong si 94W. Since wala pa naman siyang pinapakitaan dito sa mga forecast, yan, ito ay yung tsansa, hindi ko alam kung si Iowa ito
or C95W. Pero tingin ko C95W ito. Yan, nasa medium intensification na rin daw siya, 50%. At yung forecast ng trajectory, pahilagang kanluran din. Yan. Tapos sa C94W, hindi pa naka-indicate sa forecast. Pero kung pagbabasehan natin kay Japan Meteorological Agency, ay sa loob o sa susunod na 24 oras daw, ay itataas nila ito bilang tropical depression. Ayun, yan si 94W. At makikita pahilagang kanluran ang magiging kilos. Kasi nga po, mayroong high pressure area nga po na haharang dyan. Ayan, kaya kakabig talaga pahilagang kanluran itong si 94W. Yan. Pa northwest talaga yan o west-northwest ang magiging kilos niyan. So malawak pa yung kanyang uncertainty, pero ang malinaw lamang, may high pressure area talaga na mabubuo dito sa may bandang itaas niya. Na bunson ng lahat ng anumang low pressure area na mabubuo dito sa ibaba, anumang low pressure mabuo dyan, lahat yan magiging pakanluran o pahilagang kanluran ang magiging kilos niya. So malinaw naman po maging sa pinapakita ng forecast ng Japan Meteorological Agency. So malinaw po yan mga folks ha. At yung ibang mga bagyo naman, sa ngayon itong si 95W, inalis muna siya ng aking tropical cyclone sector. So hindi natin alam dahil yung satellite imagery na natiling nakatutok sa kanya at dun sa ating isa pang fail-proof data ng tropical cyclone monitoring natin ay aktibo itong si 95W. Itong isang side na ito yung uninterruptible na kahit na mag-brown out pa ang Hawaii, ito hindi ito nawawala. So yan si 95W, aktibo pa rin yung forecast para kay 95W po. Yan. So nasa high na nga po ito Pero sa Joint Typhoon Weather Center, nasa medium intensification siya. Pero sa aking tropical cyclone sector ay tinanggal muna siya, considered as dissipated. Pero baka ibalik din yan dahil makikita sa satellite imagery, si 95W ay may nakikitaan pa rin siyang low level convection. May low level at meron pa rin siyang Coriolis circulation na nagagawa. So anytime ay pwede pang magkaroon yan ng mas intensified development. Medyo organized pa rin kasi yung kanyang circulation. Kitang-kita naman po at napakamalinaw naman sa satellite imagery. So, sa mga gagamit o marunong nang gumamit ng Dvorak, dahil in-explain ko na paano gumamit ng Dvorak technique, malalaman ninyo ang intensification kung mataas, makikita niyo sa C o yung center niya, meron siyang, ito yung C, center, ito po yung B side, A side. Hanggat makikita nyo yung A side and B side at may yung center ay mataas pa rin yung kanyang convectivity of development. At yung kanyang intensification, yan, yung lakas ng hangin, makikita pa rin yung estimates niya. Mataas pa rin po. Ayan So mataas pa rin. At least mga tropical depression category yan. Merong chart naman yan, mahahanap nyo sa Google. Search sa Google yung Dvorak chart. Makikita niyo po yung kulay niyan kapag may ganyang kulay nasa under tropical depression o active o mas mataas, mga around sa knots kasi yan, mga around 30 mga 20 to 30 knots yan yung estimated na wind speed niyan. So kung convert natin yan, at least mga nasa around 33 to 44 kilometers per hour. So mataas pa rin. Kaya siguro ay considering mataas na po yung potential niya, maging bagyo pa rin siya kahit inalis ng aking tropical cyclone sector. So maraming method po para ma-determine po ang lakas ng isang bagyo. Yan, kasi minsan nagfe-fail yung mga satellite at minsan nagfe-fail po yung forecast sa mga forecast ng mga weather agencies. So ang hindi lamang talaga nagfe-fail kapag gumagamit tayo ng Dvorak technique. So yun po. Yan. Kaya meron tayong Dvorak imagery dito para makita yung consistency ng isang low pressure area kung may potential pa talaga itong maging aktibong bagyo. At kitang-kita naman na buo pa rin yung kanyang components para makonsider pa rin na isang aktibong low pressure area yan anytime. Yan. Mula kay 13W, nandito na sa may bandang Tokyo. Sobrang layo na yan. Ito si Komai ay wala na, palusaw na talaga siya ng husto. Sasama na sa main trough papunta sa may bandang Korea. So malamang inuulan dyan sa may bandang Korea. Yan. Pero hindi masyado epekto sa Pilipinas.
Si 94 naman, makikita natin dito ay medyo hilaw pa yung kanyang upward low, yung kanyang sirkulasyon. Medyo hilaw pa pero nagkakaroon siya ng, meron pa rin siyang mahinang low level convection. Yan, yung convergence niya medyo mataas pa rin dito sa satellite imagery kaya hindi pa rin inaalis ang tingin. Yan. Sa aking system monitoring, tinanggal na nga po sa Spaghettios itong si dating bagyong Emong. So wala na po yung listahan ni Emong o A11WP. Wala na sa pinakalistahan. So ibig sabihin, under-dissipated state na talaga siya. At mula sa ating forecast, track combination, ay wala pa rin tayong inaasahan na may papasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan, malinaw naman po. Napaka-klaro, wala tayong binabantayan na papasok sa loob. So, ang tinututukan lang natin sa ngayon, itong si 94W lamang. Yan, ito, lana, sobrang layo na po nito. Yan, medyo lag na dahil sa sobrang dami na po ng data na pumapasok na sa aking tropical cyclone track monitoring. Yan, yung pairing at yung isa pa. Yun, ito ngayon yung magiging track ni 13W. So magkakasama na ngayon yung track nila, pati itong si Crossa, yan, magkakasama na ngayon yung magiging forecast track nilang dalawa. Yan, ito yung forecast error, napaka-forecast error ng dalawang ito. Yan, so walang epekto sa bansa at napakalayo talaga ng mga bagyong yan. Yan, so diretso agad tayo sa ating cyclone assessment monitoring just in case na itong si 94W ba lalakas ba ito, magiging aktibong low pressure area ba ito this coming week. Dahil yung nireport natin kahapon ay kaka-report ko lamang ay nagkaroon na kagad ng pagtaas ng ating tropical cyclone sector para kay 94W nga at kay 95W na nadagdagan pa. At mula dito sa Global Spectral Model, makikita papasok pa, may chance pa pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong si 94W. At makikita dito sa latest, mukhang lalapit na naman ito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Ayun, so, starting nga po ng August 5, papasok nga ito ng PAR. I-rewind natin i-rewind natin ng konti. Yan. Take note sa sirkulasyon yung pinakasentro Yan. So, probably mga August 4 o August 5, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, darating na Lunes din hanggang Martes. Well, nagbigay na po tayo ng pinakadetalye kasi dyan kahapon. Pero sa latest kasi ngayon, ganun pa rin ang pinapakita ng forecast na ito para kay 94W. Ito malamang si 95W po ito. So kung i-dediretso po natin ng animation, makikita po natin ay lalapit ito sa may bandang either southeastern Luzon or bandang northeastern Luzon. So bandang Luzon na naman ang tumbok nito kung sakali lang. Yan ay extended forecast po this coming weekdays po. So medyo ready lang po tayo just in case. At mula sa mean sea level pressure, ayan nga po. Yan ay papasok talaga ito ng A4 o A5. Ayan, pero mataas yung atmospheric pressure, 1,008 hectopascals. Pero mayroong circulation itong nakikreate. Then papasok ito ng PAR, yan, by August 6 na, dire-diretso yan. At lalapit ito sa may bandang southeastern Luzon or bandang northeastern part ng Luzon. Ayun, lalapit na naman siya dito sa may bandang silangan ng Luzon na naman. So, pagdating po yan ng next Wednesday hanggang Friday na po yan. So, mukhang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan kung sakaling magtuloy-tuloy po yung forecast niyan. Dahil base na rin sa ating tropical cyclone strike probability, sa latest probability ay 60% na po yung tsansa ng kanyang aktibidad, pataas na. At makikita po yung trajectory niya, pa west-northwest po ang nakikitaan natin dito. So, malawak pa po yung uncertainty na maaari itong lumapit nga po sa southeastern Luzon or bandang northeastern Luzon po. Yan. So, tatama ba ito sa lupa? Well, hindi pa natin iniruled out na may potential na maglalandfall pa ito sa bansa. Kung magiging aktibong low pressure area at kung magiging isang ganap na bagyo po ito. Just in case lamang. Sa ngayon, strike probability pa lang nakikitaan natin dito na mataas ang tsansa na maapektuhan tayo sa bansa sa mga susunod na araw. So, this coming weekdays nga po, kung ETT 144 hours natin, yan, or August 8 po yan, so bandang next Friday, this coming Friday na darating, ay maapektuhan na daw tayo at least 10,
to 20%, ang hilagang bahagi na naman ng Luzon hanggang southeastern Luzon. So damay na naman ang Metro Manila sa posibleng maabutan na naman ng mga pag-ulan dala nga po nitong tropical cyclone strike probability nito. Kung si 94W man yan, nalalapit dito, magkakaroon na naman tayo ng mga pag-ulan-ulan dito sa may bandang southern Luzon, kasama ng Calabarzon, Metro Manila, hanggang sa extreme northern Luzon na naman, pagsapit nga po ng weekend. Nitong susunod po na weekend po ng bandang Biyernes, Sabado o Linggo po. So magkakaroon na naman tayo ng mga pag-ulan yan next weekend. So malinaw po yan mga folks na yung forecast nito, mataas pa rin yung confidence ng forecast courtesy of ECMWF. Mula sa West Pacific Basin natin makikita ay medyo may mga possibly development na po. Yan, itong convectivity nitong si 94W. So nagkakaroon na siya ng at least possibility development sa ngayon, pero wala pa sa pinaka real time at maging sa kanyang vorticity, wala pa sa ngayon. Sa ngayon, yung convection pa lamang o yung kanyang convergence ay mataas na po. Ayan o. Mataas na siya. So, may maliit na posibilidad o may chance pa rin talaga itong magiging mas aktibo pa na low pressure area. At mula naman sa pinaka mga computer models natin, mula kay GFS, makikita nga po natin itong C94W. Lalapit nga po ito sa may bandang hilagang silangan ng Northern Luzon. Ayan. So, malinaw naman po. At kay ECMWF naman, ay shallow trough pa lamang pinapakita dito. Dahil na itutulak nga po ito ng high pressure area dito sa may bandang itaas niya. Ayan. Bandang southeastern ng Japan. Ayan o, pumapalo sa 1,016, 1,015 hectopascals. Ayan o, maabot pa ng 1,017 hectopascals. Itong high pressure area nitong mabubuo na ito this week. Kaya lahat ng mabubuo rito na low pressure area, babalanda talaga yan pakanluran. Yan. Ito medyo shallow pa eh. Pero malinaw lamang napapasok ito ng PAR. Ayan. Kung ito man ay C94W. Kay NABGEM, mas agresibo po yung forecast nila at makikita po na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Yan. This coming weekdays po. At bago mag-Biyernes ay papasok na yun ng PAR at lalapit na naman ito sa may bandang silangan ng Northern Luzon na naman. At makikita dito at which is lalabas doon sa pinaka-forecast, dito sa ngayon ang forecast niya ay medyo lilis lamang ito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Wala pang nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng landfall scenario. So maaari pang magbago yung tracking niyan ha. Magdedepende yan sa galaw ng pinaka environmental steering environment. So sa ngayon yan lamang ang pinaka-latest forecast niyan. At mula sa ating tropical cyclone forecast prediction para for the month of August, kung maalala po ninyo, babalikan po natin yung nakaraang forecast natin. Kung naalala ninyo for the month of July, ay makikita natin hanggang 4 na bagyo ang naging forecast natin din noon. Yan, i-recall lang natin ha. Kasi may nagsabi nga po, tatama daw yan ng Bicol Region. Pero sabi ko naman, napaka-rare cases po na may tatama ng Bicol Region. At which is nangyari naman po na wala pong tumama sa anumang bahagi ng Bicol Region. Ang kalimitan lang talaga na mataas ang tsansa na nilalapit ng bagyo ay ang hilagang bahagi nga po ng Luzon, which is nangyari nga po, di ba? Kung i-recall natin yung mga nakaraang bagyo, let's say na lamang itong si Bagyong Emong. Tingnan natin si Bagyong Emong. Si Bagyong Emong, nakita nyo naman, ay nakalapit ito ng Northern Luzon. Namasyal pa nga ito sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Si Bagyong Emong, di ba? Walang Bicol Region. At mula naman kay dating Bagyong Dante, ito, hindi siya lumapit ng bandang Northern Luzon. Walang naging direct o halos lumapit man lang sa Luzon. Pero makikita nyo po, pahilagang kanluran din ang kilos niya. Halos walang nakikitaan na lumapit ito ng bandang Bicol Region nga po. Yan. Si Wipa naman, ito yung si Crising. Makikita po natin, pahilagang Luzon din ang tumbok niya. At wala pong nakikitaan na ito ay lumapit man lang sa Bicol Region. Yan. May mga nagpo-post kasi sa inyong lingkod nung nakaraang July na si Crising, hindi, tama yan ng Bicol Region. Sabi ko, napakaliit lang talaga ang tsansa na may magbi-Bicol Region. Napakaliit na cases. Which is nangyari nga po kay Crising, nag-extreme Northern Luzon lamang ito. Ayan naglandfall lamang ito sa may bandang Babuyan Islands or bandang Calayan Islands.
Ayan, Calayan, halos dyan lamang sa may bandang Batanes, Cupop Island lamang ito naglandfall. Pero sa malaking kalupaan ay wala po. Yan. Di ba? Kung kay Bising naman, pagbabasa natin kay Bising, hindi yan. Bising. Yan. Ito, kay Bising ay wala rin. Di ba? Kasi nabuo na siya dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon kung kailan lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility. So, mapapansin nyo po, last July ay puro hilagang bahagi lamang ng Luzon ang nagiging tumbok ng bagyo, which is tumama naman sa ating forecast, sa ating monthly forecast. Diba? So, na-debunk po natin yung mga nagsasabing mayroon daw tatama ng Bicol region. Kasi, ang naging basehan daw nila, yung dating bagyo na malakas po, yung bagyong Christine yata yun. Last year, tumama daw yan sa Bicol region. Kung i-recall po natin sa ating historical typhoons nung nakaraan, babalikan natin ano ba yung nag-Bicol region. Ito, Enteng tsaka Hener yun eh. Ito, si Yagi is si Enteng ito. Kung double check natin is Enteng nga. Ayan, bagyong Enteng at nag-severe tropical storm lamang ito. At ito namang si Solik, yan, tumama din sa extreme Nodo Luzon yan, si Solik, local name Hener naman. Di ba? Last year din po yan, tumama. So, yung mga ibang bagyo kasi na tumama, mga bandang October na yan, at yung pinakamalakas, yung Ewinyar, ay bandang January pa po ito. So, Ewinyar, kung sa local name natin, Agon, bagyong Agon. Typhoon, Agon, kasi umabot siya sa typhoon category. So, automatic yung malalaman yan pag kinilik nyo po ito. Ito naman yung ibang information kapag gusto nyo makita yung magiging track nya. Maglo-load po yan. Ayan. Then, makikita nyo po yung magiging actual track nyan. Pati yung detalye, makikita nyo po yan kung gaano yung maximum sustained wind nya. Yan. So, yan lang yung pinakamalakas natin na bagyo so far. Si Aghon, sila Hener at sila Hener at Enteng, yon. Double check natin, Enteng, yan. Hener at Enteng lamang, I think, na tumama. Ito kasing si Trami or local name natin na si Christine, yon, si Christine. Ito pala yung si bagyong Christine. Ayan. Bandang October na po kasi ito tumama sa atin sa bansa. Luzon din ang tumbok niya, yan di ba? Malinaw naman po. Ito po yung actual ng ni Christine. Ito pala si Christine. Yan. Ito yung naging daan ni Christine. Ito yung nagpabaha din ng husto sa atin. Yan. Umabot siya ng severe tropical storm. Base dito sa data, severe tropical storm lang ang inabot niya. Pero kay Pag-asa, kung hindi ako nagkakamali, is tinaas nila ito sa typhoon category. I-double check po natin kung naging typhoon po ito kay Pag-asa. Kay Pag-asa is typhoon. Kung di ako nagkakamali kay Christine, naging typhoon na itong si Christine. Pero at least malinaw naman po, ito ay bandang Luzon din bumalandra at walang naging Bicol region din. Mga Bicol region, typically lang yung si Hener, halos dumikit talaga siya dito sa bandang Bicol region. Dumikit talaga yan. October na siguro to. Yun lamang po yung pinaka-latest data niyan. Makikita nyo po yung pinaka-data kung ano yung mga nakaraang bagyo po ang dumating. Pero at least doon ay nagkaroon ng forecast na may paglapit sa may bandang Bicol region nga po. Pero ngayong taon nga po ay hindi nga po. Especially itong July nga po na naging forecast natin, tumugma naman po yung forecast natin na maliit o halos napaka-rare cases na may tatama ng bandang Bicol region. So ito na nga po yung ating magiging forecast ng tropical cyclone, monthly forecast natin o prediction. Base sa aking huling analysis, 2 hanggang 4 po na posibleng bagyo ang mabuo sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po dito, merong 3 mas mataas na probability na bagyo na lalapit dito sa may bandang Luzon. At 2 rin nga po dito, posibleng maglandfall. 2 ang senaryo, isa sa may bandang extreme Nodo Luzon at merong isa sa may bandang Southeast Luzon o bandang Eastern Visayas. Dito, mukhang mayroon ng may posible nang may lumapit ng bandang Bicol region or Eastern Visayas. Isa sa 2 aktibong mas malakas na bagyo,
pwede pumasok ito ng PAR at mas mataas na type ito. Either severe tropical storm to typhoon category po. Yan. 50% chance po dito na isa sa dalawang ito na maaring maglandfall ito either sa may bandang silangan ng Northern Luzon or bandang Southern Luzon. Yan. So ito po yung dalawang araw na yan, yung track na yan. Dalawa. Tapos sa isa sa tatlo nito, maaring lumapit ito ng bandang extreme Northern Luzon. Medyo lilis ito or maaaring gumano, no, lalapit ito ng paganyan and then tataas pa ganon. Kasi magiging very erratic po yung environmental steering environment. Example na lamang, biglang magkakaroon ng high pressure area dito. Pero lumiliit po yung range ng high pressure area. Minsan naman, tumataas yung jet stream dito sa may bandang hilagang kanluran natin. Tataas po yung jet stream ng high pressure area. Biglang lalakas bigla yung high pressure area dyan yung jet stream. Kapag biglang lumakas yung jet stream, ang nangyayari sa palapit na bagyo, biglang kakabig ito pahilaga, ganun. Or malayo pa lang, medyo kakabig na ito pahilaga, ganyan. Yan po yung sinasabi ko pong senaryo ha. So, dalawa rito sa maaring bagyo na mabuo ngayong buwan, maari ay dalawa rito ay malakas, pero dalawa rin dito posibleng hindi makakapasok ng PAR. Halos malayo pa lamang. Manggagaling ito sa may bandang kanluran ng Northern Mariana Islands. Tapos, hihilaga kaagad ito. Lalapit ito sa may bandang Southern Japan. Tapos, walang nakikitaan na didikit man lang o halos dikit lamang siya sa ating Philippine Area of Responsibility at hindi papasok. So, makikita dito ay yung trajectories, may 5 tayong trajectories. Dalawa rito, posible nga po, lalapit lamang at lilihis sa kalupaan ng bansa. At dalawa naman dito, sa tatlo, posibleng naman magkaroon ng landfall scenario na bawat isa sa kanila, posibleng sa Luzon or bandang Southern Luzon tutumbok. So, medyo erratic, di ba? So, madalas magiging erratic dahil yung ating weather patterns na itong buwan na ito, madalas magiging erratic dahil maglalaro po yung jet stream at high pressure area sa paligid nito malapit sa Pilipinas. Medyo maglalaro yung laro ng high pressure area. Kaya maglalaro din yung magiging trajectory ng mga anumang bagyo na mabubuo. So, yun po yung pinaka-analysis natin. Again, sa magtatanong kung may tatama ba ng Bicol Region, this time mukhang meron na. Kaya lang, 50-50. 50-50 ang tsansa na may tutumbok ng bandang Eastern Visayas o bandang Southeastern Luzon. Kabilang na ang bandang Bicol Region. Ang mas mataas pa rin talaga, mga bandang 70% o pataas, tumbok parati ay bandang hilagang bahagi pa rin ng Northern Luzon ang tutumbok. So kung itong C94W ang magiging candidate na tatama rito, ay posible po na C94W ang unang makakatumbok sa hilagang bahagi na naman ng Luzon nitong darating na linggo. So medyo ready pa rin po tayo kung sakali lang mga folks ha. At makikita nyo po sa mga lumalabas na tropical cyclone monitoring natin o yung mga forecast ngayon, makikita mo very erratic yung mga galaw ng mga bagyo ngayon. Example na lamang si 13, di ba? Nabuo siya dito sa may bandang boundary ng PAR. Then bigla itong kumabig o kumilos pasilangan imbis na pahilagang kanluran. Nag-eastern turn ito dahil sumama ito sa trough ni Bagyong Krosa. Yan. Tapos mayroong nakapasok mula sa Eastern Pacific, nakatawid pa ng Western Pacific, yung si Bagyong Iowa. So makikita nyo, very erratic yung nagiging galaw ngayon ng environment natin this month. So, asahan po ninyo yan dahil napaka-crucial po ng buwan ngayon bago man lang mag-transition sa tag-amihan na naman sa mga susunod pang mga buwan. Yun. Dahil mauuna muna yung autumn season . So, yun po ang mangyayari. Maglalaro muna yung mga jet stream natin at magiging malaki po ang role ng mga high pressure area dito sa Hilaga para baguhin po yung weather patterns ng anumang tropical cyclone development natin dito sa Timog Silangan o Timog Kanluran ng bansa. Yan, magiging highest role ngayon ang pattern ng high pressure area sa hilagang bahagi ng ating bansa. Alin man dyan sa Northern Hemisphere na yan, dahil malaki nga po ang role ng jet stream o yung changes ng high pressure area this month. So malinaw yan mga folks. Samantala sa ulat lindol, so far medyo kalmado ngayon ang aking seismometer at malinis-linis na siya. Ibig sabihin lamang medyo matino na ang nadetect o medyo stable na ang aking seismometer. However, ay wala naman tayo nadetect na medyo malakas-lakas sa mga paginig base sa aking seismometer sa Caloocan. So very stable naman siya.
as of 11:04 a.m. At sa data feed naman ni PBOX mula kaninang madaling araw ay wala rin namang naitala na kahit isang magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami na kaagad ang mga naitalang mga mahihinang pagyayanig. Until now, hindi pa rin nasa-separate ni PBOX yung total separation ng July at August. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data, kung ilan na ang total earthquake natin. Siguro nga, isusubtract muna natin. Pero malalaman pa naman natin dito by July kung magse-separate na siya. Hopefully, nagawan ko ng ma-separate ito ng program. Dapat. I think hindi pa talaga. Ay, August pala. Bakit July yung kiniklik ko? Dapat August na. So, hindi pa separated. So, ang gagawin lang natin, isusubtract natin. Ang total earthquake is 1,064 na. So, isusubtract natin for the month of July kung ilan na ang total earthquakes. So, 971 ay total earthquakes na natin ay 93 total earthquakes na po tayo. Yan. So, kukunti pa lamang mga folks at makikita naman natin mukhang iilan pa lamang yung mga magnitude 4.0 na itala natin sa bansa. Pero ang malinaw lamang, nakaka 93 total earthquakes pa lamang po tayo mga folks. So, antayin natin na magkaroon ng separate data yan. Sa ngayon ay magkahalo pa kasi yung month of July at August. Hindi pa automatic na separate ni PBOX yung data systems. Dapat ma-fix nila yun. Ano? Dapat pagpasok ng bagong buwan, automatic dapat nakahiwalay na dapat yung para sa kasalukuyang buwan at yung mga nakaraang buwan para hindi maghalo. Yan. At mula naman sa ating yearly historical, since kukunti pa lang nadagdagan pero may 497 na kagad ang nadagdagan mula sa pinaka 11,000. Yan. Malaki na kaagad ang nadadagdagan. Pero mag-filtered out po yan just in case, pero kasama kasi ang magnitude 1.0 niyan. So marami na kaagad ang nadadagdagan. Makikita niyo unti-unti tumataas na ng tumataas yung pinaka-total earthquake natin this year. Tingnan natin kung mauungusan niya yung nakaraang taon na year 2024 na pinakamataas na naging bilang ng lindol na umabot nga po ng 18,149. Tingnan natin kung mahihigitan yan ngayong taon. Pero sa ngayon, ayan muna ang marireport natin since kukunti pa lamang ang total earthquakes natin at hindi pa separated yung month ng August at July. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikatlong araw na ng Agosto 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw na ng Agosto 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share at subscribe po sa ating YouTube channel. Visit na lamang din sa aking Facebook page at sa aking website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghalin uli. Pero asahan lang natin na maghapon magiging maaliwalas ang ating panahon pero ang kapalit mas maalinsangan nga lang na maghapon.
at mga maliitan lamang na tsansa ng pag-ulan. Typically, mahihina ang madalas na magiging isolated rain showers lamang. At visit lamang sa ating website sa gustong pa rin malaman ang pinaka-dynamic events mula sa record mismo ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.